What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is May 17, 2026 and hindi na ako dumiretso dun sa PSEI. Dumiretso na tayo dito sa ating Excel file na. Dahil nothing too crazy naman ang nangyayari sa PSEI ngayon. We are here to update our portfolio na. So, nandito na tayo sa week number 134 which consists from May 11, 2026 hanggang May 15, 2026 which is last Friday na. So money invested, wala pa rin tayong na invest na money sa ngayon pero baka sa katapusan ng May doon tayo makapag-invest pero hindi ko alam, baka mababa lang din yung ma-invest ko nun kasi medyo rough times tayo ngayon. So dividend receive, naka-receive tayo ng Keeper and Costco. Dalawa na yon for 2,475.9 no, and we bought too many stocks. Reason is nag take profit na tayo dun sa RFM natin, no, kasi tulad nung diniscuss ko last video, meron akong bagong approach, no, sa investing ko. Mainly technical analysis, no, talagang medyo delve na ako sa technical analysis. Pero hindi naman yung to the point na yung papangalanan mo yung kada up and down ng mga candles, no. Hindi naman sa ganun, no. Kumbaga parang in and out lang yung medyo inaral ko lang na konti lang naman. So total market value is 502,218.59. So, nasa line of 5 na tayo ngayon, no? Parang ilang beses lang ako nag-line of 5 dito. Tatlo, no? 505, 500, 502. Feeling ko kung hindi ko binenta yung plus, tsaka yung fill rate medyo tumaas, no? Pero yung plus, nakakahata kasi yun dun sa portfolio natin. Kaya siguro, andito lang lagi yung portfolio natin, eh. Kasi tataas yung ibang hawak natin stocks, pero yung plus and yung iba nating company sa hatakin tayo pababa, no. Isa dun sa mga humahatak sa akin pababa is yung fill rate din, and then yung DMCI tsaka yung Semirara. Pero pinag-aaralan ko pa yung dalawang yon kung ibebenta ko talaga, no. Pero so far hindi ko pa siya nabebenta, so we'll see sa mga susunod, no. So we have unrealized gain of 17,252.63 and we have a total dividends of 41,196.08. Ito na po yung total dividend na na-receive ko sa loob ng 2 taon mahigit na pag-invest natin sa Philippine stock market. And we have a total gain of 146,133.59. Ito na po yung total gain natin, no. So, we have a total money invested of 356,085 pesos. Napalago natin siya into 502,218.59, no. And yung difference nila yun yung 146,000, meaning eto na yung total gain natin, no, kasama yung itong unrealized gain. Kaya nga pala bumaba yung unrealized gain ko kasi nagbenta na ako ng RFM. So, pero feeling ko maganda kasing company ang RFM, eh. Siguro kukuha pa rin ako nito when the time comes, no, pagka maganda-ganda na yung presyo niya. So sa ngayon kasi parang natataasan na ako sa kanya. And ayun, nothing new naman na nagbago, no. So punta na tayo dun sa ating comparison ng portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Pinakahuli nating update is May 8, 2026 and latest is yung nung Friday is May 15, 2026. A-rate mula 38.5 naging 38.35 na lang siya. Costco 7.01 naging 7.13 na siya, tumaas ng konti. Citicorp 3.52 naging 3.68 na siya, tumaas. This is because dun sa dividend na dineclare nila. So DHI wala na, I think kumita lang tayo mga 3 piso yata. So ayun, may tinry lang ako pero suddenly it doesn't work. So ayun, binenta ko na siya. And DMCI mula 9.62 naging 9.57 na lang. ICT mula 770 tumas na siya to 805. Keeper mula 1.98 naging 1.93 na lang. LTG
15.1 naging 15.26 na siya, tumaas ng konti. Metrobank 65 naging 65.7 na siya. Megaworld 2.12 naging 2.09 na lang. Maynilad 23.9 naging 23.8, bumaba ng konti Maynilad. And OGP mula 37.65 naging 38 na siya. And RFM mula 5.55 and wala na. Semirara mula 27.5 naging 26.95 na lang. And SGP mula 25.7 naging 28.6 na siya, no? So yun lamang po para sa video na to, no? Mainly in-update ko lang kayo tungkol dun sa mga nangyayari sa aking sa aking investment portfolio, no? Reason kung bakit ko sila binenta and reason kung bakit ako bumili, no? So ayun lamang, maraming salamat. JP out.